Hello! Kumusta na po kayo? Tagal-tagal na rin ako wala akong upload. Medyo busy tayo ng mga nakaraang araw. At ngayon, eto kalalabas ng kahapon itong unit na to, si Travis L. And validate pa lang ngayon ng ng road test or break-in. And kaya naman, eto na agad yung inasikaso ko kasi hindi natin alam baka kung saan tayo makarating, alam naman natin pag nagbe-break-in kung saan nakarating. Kaya naman inasikaso ko agad yung eto, RFID. And wala naman ng requirements ayon dito sa office ng RFID dito sa may Petron. Kung magagaling kayo ng Canlubang o Calamba, bali yung unang Petron station na bago dumating ng Cabuyao exit na merong McDonald's, so sabay merienda na din. So yun, and bali ang binigay lang dito sa akin yung RFID para sa easy easy sweep, okay? Easy sweep. Iyon, bali ang binigay, ang kinuha ko lang nga pala dito, bali auto sweep lang para dito lang yun sa SLEX. And yung pangalawa, ang card na kakailanganin natin pag pumasok tayo ng mga toll gates, yung auto sweep. Auto sweep pala to, sorry. So yun, bali ang kinuha ko lang dito is yung auto sweep para dito sa SLEX at dito sa iba't iba pang mga toll gates dito sa parting south and maging sa north din. At yung pangalawang RFID o pangalawang card na kukunin naman natin, yung easy easy trip. Yun yung mga ginagamit naman sa mga Calax o tapos yung mga ibang mga interchange or toll gates. So bali ang kakailanganin natin dalawa. So bali isang auto sweep at saka isang easy trip. So didiretso tayo ngayon doon sa office para sa easy trip. So yun lang yung yun lang yung idea kung kukuha kayo ng RFID. So magkaiba yung office ng auto sweep at saka ng easy trip. And take note, wala ng requirements. Dati kasi hinahanap pa daw nila yung ORCR, pero ngayon hindi na. Basta bigay mo lang kahit yung conduction sticker number mo, pwede na yun. And of course, mas maganda kung may plate number na. But in short, wala na requirements. Kaya kung gusto nyo mag-apply ng RFID, iwas dun sa matagal na pila, kung minsan sa mga cash basis. So ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na kayo sa mga sa mga offices para dito sa mga RFID. So yun, validate nga lang pala ngayon ng dito lang itong si Jumbo, dito pa lang ng road trip niya. And hindi ko pa nga masyadong nare-review itong sasakyan na to. Anyway, napakarami ng review nito sa Google. Napakarami ng review nito sa YouTube at talaga nang maasahan talaga itong unit na to. And napansin ko din sa day 2 ng break-in, and napaka-smooth talaga niyang gamitin. And sa mga susunod, bibigyan ko pa kayo ng feedback or comment tungkol dito sa Isuzu Travis L. 2024 na daw to. Bali 2024 model na to. And ngayon, bali dito lang muna tayo sa break-in at saka dito nga pala dito lang muna tayo sa RFID para ready na tayo bumiyahe kahit saan. Kaya ayun. So proceed na tayo doon sa kabilang office para makakuha na tayo ng para sa easy trip. So ganun lang, wala nang requirements. And muli, about dito sa Isuzu Travis L, comment and feedback, balitaan ko kayo, yung re-reviewin ko to sa mga susunod na araw. Okay, so sama lang muna kayo. Punta tayo ngayon doon sa kabilang office para doon sa easy trip. Sama lang kayo, dyan lang kayo, huwag kayong bimitaw. At additional nga pala, wala kayong babayaran. Ang babayaran, walang bayad yung card. So bali, tatanungin lang kayo doon kung magkano yung ilo-load niyo. So depende na sa inyo yun. Ako nag-load lang ako ng 500 lang muna. So yun,
So walang any fees maliban to sa kung magkano yung ilo-load ninyo. So, ganun lang kasimple at napakabilis ng kumuha nitong RFID card. Kaya kung hinihintay ninyo, so, sama na kayo sa amin ni si Jumbo. Si Jumbo nga pala to. So ayan, no? Balik tayo sa manual. Ayun, na-miss ko rin naman kasi talaga siya. So tuloy lang muna tayo at ako kayo kwentuhan ng iba pang tips tungkol dito sa Travis L. Okay, so proceed na tayo sa kasunod na RFID office. Tayo muna. Hello, good morning. Magandang araw po muli sa inyo. At ngayon, eto na naman tayo. Continuation to bali nung ginagawa natin kahapon. Bali day 3 na ngayon ng break-in road test ni ni Jumbo, ni Bulldog o ni Traps. So ngayon nandito tayo ngayon sa area ng Cavite. And papunta tayo bali ng Tagaytay. Susundan natin tong road na to papunta ng Tagaytay. At kanina medyo meron na rin tayo mga inakit na konting zigzag and pahon. Yung masasabi ko lang dito kay Travis talaga, well, talagang ang galing niya. Super, the best talaga siya sa wala akong sakay, pero ramdam ko iba yung makina niya pagdating sa mga akyatin. Pero sa expressway, dahil nga hanggang 5th gear lang to, parang kinukulangan ako doon sa kinukulangan ako doon sa expressway sa 5th gear. Parang gusto niya humingi pa ng isang cambio. Tsaka yung speed niya pagdating ng 2,500 RPM, kung nasa expressway ka, bali nasa 80 na siya noon. And yung experience ko kasi pag doon sa isang sasakyan ko, pagdating ng almost 2,000 RPM, nasa 80 kph ka na. Pero dito, napansin ko sa kanya, 2.5 or 2,500 RPM, doon ka palang bali, doon mo palang marireach yung mga 80 km per hour speed sa expressway yun, Pero okay na din siya. At least safe siya, hindi ka talaga matitem talaga na humataw ng takbo. So safe ka pa din. And yun, napansin ko talagang the best siya pagdating sa akyatin, although wala akong laman, pero ramdam ko malakas yung makina niya. And yung shifter niya, yung shifter niya na napaka-cute niya, tsaka napaka-cute, and para lang siyang kotse. Yun nga lang, at tsaka yung medyo kulang lang dito sa sakyan na to, wala siyang masyadong mga lagayan. Kaya naman, ayan, marami ako mga paraphernalia dito, may bag, ayan. Tapos yun, meron pa to sa ilalim. Kasi nga, isa lang yung isa lang yung glove compartment, kaya lang. So, kulang siya sa mga lagayan ng mga gamit. Sa bagay, lang to, maliit na, ano ba to, utility van. And bali, meron nga lang siya, yan. Yung cup holder na yan, bottle holder, ayan. So, yun lang yung nakita kong medyo kakulangan dito. Wala siyang side pocket dito sa dyan sa may driver side, dyan sa may pintuan, and ganon din naman doon sa kabila. Wala siyang mga extra pocket. Wala siyang mga extra pocket para doon sa yung mga paraphernalia, so kung ano mga ginagamit o dinadala natin pag nagro-road trip tayo, bumibiyahe tayo ng malalayo. Kaya ang the best na lang talaga, bumili kayo ng small box, lagay nyo dyan sa parting gitna, yan, para lagayan ng mga paraphernalia. So iba't iba pang yung mga ginagamit natin pag nagro-road trip. Sa speed, okay na ako dito. Tapos ito, yung nabanggit ko sa inyo before na yung issue sa akin, yung butas na to. So importante din pala itong butas na to, kasi ito yung bali naging issue sa akin nung tumingin ako ng Travis. Kasi nga sabi ko, bakit butas? Paano kung ikakarga ko itlog o kaya mga daing? So yan yung kino-question ko, bakit butas?
Importante din pala siya kasi meron siyang switch ng air condition doon. And as per instruction na rin ng Isuzu, yung supervisor doon sa shop, importante din pala na kung gagamitin natin yung aircon kahit na walang pasahero doon sa likod. So napaka-importante pala na pag nag-switch ka ng aircon dito, ayan, halimbawa, ayan, pag sinwitch mo yung air condition dyan dito sa driver area, dito sa head, so kailangan i-on mo din dito. Yan yung nasa likod, ito, ayan. So importante din daw yun na kailangan i-switch mo lang siya kahit sa number 1 lang, kahit na wala pang pasahero doon sa loob. So ibig sabihin, importante din talaga na bukas to. Kaya bali ang plano ko na lang dito, magpagawa na lang ako ng sliding na salamin para na i-close ko siya in case na magkaroon ako ng pangarga na may amoy. So hindi ko maamoy, di ba? At madaling ma-accessible pa rin to, may switch mo pa rin siya on and off. Kasi importante pala 'yon. Kasi bali yung compressor nitong nandito sa loob at saka yung dito yung compressor ng aircon na to, bali isa lang. Dito sa driver area o dito sa driver, sa head, at saka dito sa passenger. So bali isa lang yung compressor niya. At para maiwasan daw yung pamumuo ng prion o may stock yung prion dito sa area na to, so kinakailangan na bukas din siya kahit na isa lang, kahit na wala siyang pasahero. Every time na magbubukas ka ng air condition, so dapat kailangan buksan mo din siya. At yan nga pala yung loob niya, yan, nakataas pa yung mga upuan niya. At yan yung mission ko for today, bali maghahanap tayo ng mating para do sa saik nung utility van para maiwasan yung bagasgas yung yung flooring niya. So yun yung mission natin. And kahapon yan, nabilang ko na rin siya ng steering cover. And talagang napakaswabe lalo niyang gamitin. Honestly, napakasarap gamitin ng Isuzu Travis. So talagang very relax lang, very smooth. Talagang may enjoy mo talaga yung pagdadrive ulit ng manual. So yun lang, konti lang naman yung nito. Yun lang yung mga naging issue nito sa akin, itong butas na to. Okay, yan yung isa sa kailangan ma-solve kong problema na yan. At saka syempre yun nga, yung mga additional yung mga side pocket, lagayan ng mga mga kung ano-ano. So mga pero-pernalya, so mga ginagamit natin pag nagta-travel. So yun lang yung nakita kong kakulangan dito sa driver area, And pagdating sa speed, okay na ako dito. And okay din pala yung yung windshield niya ngayon na yan. Pinapalitan ko yan ng bali instead na yung visor cut lang, kasi ang nilalagay nila pag i-release ang unit, visor cut lang. So ginawa ko siya, pinalagay ko na siya ng full, pero lang yan, yung medium lang yan, yung pinaka light lang. Yun nga lang, nagbayad ako ng 2,100. Okay na din, 3M siya, yung ginamit nila, and napakaganda niya. Tapos yun, yung mga tint doon sa likod, puro free na yun pag inilabas mo yung unit. Mabali yung babayaran mo lang talaga kung alin yung bababago mo, kagaya ngayon dito sa unahan na pinagawa ko. So ngayon, ang mission natin ngayon, nga pala, bago tayo magtuloy, so sa ngayon, as of this times, anong oras na? 9:20 ng umaga, December 2, 2023. Ang tinatakbo pa lang niya is 146 km. Ang tinakbo na niya is 146 kilometers. And yun pa din, siguro kailangan may takbo natin siya kahit na mga 500 kilometers bago natin medyo i-increase yung speed natin. So while naka-break-in pa siya, so yun, binamaintain ko lang yung speed ko, pinaka-maximum speed ko, bali nasa 80 lang. So yun ako pag nagbe-break-in na sasakyan, ewan ko lang doon sa iba. And doon sa mga ahon, hindi ko rin siya binibigla na biglang aahon ako ng mga matataas na
na kalsada. So bali ano pa din, unti-unti lang. And ngayon diretso tayo ngayon ng Tagaytay. So tuloy lang natin yung road test, and itutuloy din natin yung plano kahapon na pagkuha ng RFID. Kahapon nakakuha na ako sa RFID auto sweep. Ngayon punta naman tayo dito sa Calax naman tayo pupunta ngayon. And yun ang maganda, no? Habang nagro-road test ako o nagbe-break-in ako, ayusin ko na din yung mga ibang kailangan ni Trabs o ni Bulldog o ni Jumbo para pag ready na siya pag lumabas yung ORCR and masimulan na yung trabaho naman tayo. Tama na yung puro lakwatsa o gala, trabaho muna. Kaya eto, sa tingin ko magkakaayos kami nito pagdating sa mga biyahe, dahil talagang ramdam ko heavy siya, iba siyang bumatak. So hanggang dito lang muna ulit, no? Mamaya update ko kayo tungkol dito sa road test o break-in ko dito kay Trabs or Bulldog or Jumbo. Basta masasabi ko lang, super the best siya, and talagang maaasahan to sa tingin ko pagdating sa pagninegosyo. Alright, so hanggang dito na lang muna. Mamaya kwentuhan ko kayo tungkol sa mga mangyayari pa ngayong araw. And thanks God kasi maganda yung panahon ngayon, maaliwalas. And sana magtuloy-tuloy to, wag na sana umulan. Okay, so bye-bye muna. Okay.